Diyan na siya, guys. Diyan na. Nakakita namin. Ang late. Umulan sa amin, ba't sa inyo hindi? Ay, talaga Iba ulan. Iba ulan. Okay, Umulan sa Caloocan on the grind. Hindi, naiinis lang ako kasi hindi ko ma-expect na umulan. Eh, parang Parang may dala kang payong. prepared from Shopee. Hindi ko lang medyo nainis ako kasi hindi ko nga in-expect na ulan. Kasi di ba parang 2 weeks ago, 1 week ago, ang init-init. Oo. Ay, Tapos girl. pagpalit, Oo. parang ang init ngayon, bukas malamig. Omsim. Ba't mayroong video? Ikaw na lang kasi hindi Oo. hintay. Hindi naman namin naantay eh. Simulan natin ulit ang ating segment. Oo. Oo nga. Yan na lang siguro pag-usapan natin. Ngayon? Oo, parang napapanahon eh. Para worth it yung stress na nangyari sa ito. Pag-usapan natin para Tama. malabas mo lahat. Kaya nga, sige. So, panibagong linggo, panibagong usapin na naman. Kami ang The Green Minded! Okay, I'm Tel. Ako naman si Juliana. Ako si Russell. Ako naman si Sean. And I'm Jessa. At ngayong araw, pag-uusapan namin ang, ano nga ba? Danas ko. Climate change. Tama. Ano ba yun? Ano ba yung experience mo? Ano lang, parang nabibilisan lang ako sa pagbabago ng klima at ang lamig, ang init, ang lamig, ang init. Hindi ko kasi alam tuloy kung Jisoo Life ba dadalhin ko o payong. Pag kailangan ko ng Jisoo Life, lobat. Pag chinarge ko naman, ay umuulan. Wala nangyari. Kailangan nga both para dapat ready ka everyday. Oo, ito, diba? Tama. Kayo. You. Ako, ang pinaka-experience ko kasi talaga sa init, as a commuter, kasi hindi naman ako lagi nagko-commute, pero may pagkakataon na kailangan ako yung mag-isa nagko-commute kasi wala yung mga taga-attend ka nun. So, mapapasabak ka talaga, lalo na pag ang klase mo, kunwari, nagsimula ng 2:30. O anong oras ka alis ng bahay niyan? Mga 1, mga 2, gano'n. Nanghaling ka pa. Oo, grabe Yung talaga. araw. Mapunta ka pa lang sa school, mukha ka na talagang pauwi. Grabe yung kapal ng blush mo pagpasok, tapos Wala na! Wala na! Hulas ka na! Ako naman nung nakaraan, sobrang pagbabago nga ng klima, ang bilis na sobrang init, di ba? Ngayon lang ako sa tanang college life ko, ngayon lang talaga ako tinamaan ng lagnat. Kasi nga, sa weather, di ba, sobrang init nung nakaraan. Tapos bigla ngayon, isang buong linggo, tag-ulan. Siguro di na kinaya rin ng katawan ko na, alam mo yun, paiba-iba na Oo, di temp, makatingin ganyan. tayo. Oo, di ba? Parang kanina lang, kakaulan, pero grabe, Ayun. naglalakad ako, yung pawis ko tumutulo talaga. Minsan nga sabay pa umuulan ng mga Oo, naka-araw. pero mainit, di ba? Naulan, pero ang init, hindi ko din alam kung bakit ganun. Kaya nauso din ng flu ngayon. Oo, kasi may pagkakaiba kakaiba na na yung temperature. Ako sa akin naman, siguro nung sobrang init ng mga around way, pinakamalala, although medyo kasalanan ko din, nag-attend ako ng music fest. Eh, yung favorite artist ko, mga 3 p.m. nag-perform. Grabe talaga. Ikaw din? Never ko na-feel yung anong feeling na, never ko din na-experience yung paano mahimatay, pero feeling ko talaga yung mga oras na yung mahimatay. Sobrang init. Talagang parang kahit nakatayo ka lang, yung papawisan ka. Wala kang ginagawa, walang maligo. Kahit nga nakaupo ka lang, yung pawis mo talaga sa likod, parang kailangan ng tuyuin agad sa sobrang init. Like, actually, normal naman na tropical country tayo, pero yung init talaga ngayon. Naka-bother ngayong generation. na. Actually, Oo. sobrang ibang level. Kasi di ba, nagsususpend na nga. Parang sa buong buhay ko, isang buhay lang ako. Sa buong buhay ko, first time na mag-suspend Totoo. talaga ng klase Totoo. kasi ang Init, init. diba? Sobra. Ang makikita mo sa balita, nag-suspend dahil sa taas ng heat index. O dati ang pinang-problema lang, leptospirosis. Ngayon, heat stroke. Kasi sobrang init talaga. Oo. Meron pa nga heat exhaustion eh. Ngayon ko nga lang marinig yun. Ako din. Ako din. Ano yung heat Ano stroke? nagkaiba nun sa parang normal Heat na stroke, heat exhaustion. Hindi ko rin alam. So, first time Parang ko may lang mga din- First time ko lang din siya marinig. So mga mamayanan, siguro madadaanan Oo. natin. Meron pa tayo mga nangyayari tatanungan. ganyan. Kasi Oo. lumalala na talaga yung heat. Oo, to Kaya be ang daming fair- nadidiscover Oo. na bagong mga ganyan. To be fair kasi, ayun nga, kumbaga, never naman nga natin kasi naranasin ganyan kainit kaya
tulad ng sinabi mo na, ngayon pa lang siya talaga naging, Ang daming nagagamit yung word. Heat index nga, di ko. Kumbaga, hindi kasi siya problema dati, kaya hindi mo siya Oo, pinapansin. Kaya ibig sabihin din, meron tayong may mga kailangan tayong maging aware of. Pagdating sa totoo. ganyan. Kasi parang alam lang natin na climate change ang init, malamig ang init. So basically talaga naaabuso na ng mga tao. Or baka rin kasi before, di ba yung pasukan na, wala na tayong pasok ng May. So Oo, baka hindi rin natin Hindi masyado natin experience kasi nasa bahay, Oo. swimming. Sa aircon. Kasi yung aircon. Kahit nasa bahay ka lang, init pa Ah, rin. totoo. So baka nga talagang umiinit na talaga yung Oo. mundo. Oo. So baka talagang may nangyayari Problema na. Oo. Na dapat maging aware tayo. Actually, Tama. aware din naman tayo na totally naman na ang mga tao naman talaga inaabuso na yung mundo natin. Kaya Oo. nagiging ganito rin yung impact sa atin eh. Oo, totoo. Yung may nabasa nga ako, parang, ginamit ko to marami na akong pinagamitan kasi very insightful siya. Yung special report siya dati noong 2018, na noong 1990s daw. Yung pagtaas ng average sa temperature, parang 0.1 degrees Celsius to 0.4 lang. Pero noong 2018, that time, parang isang buong Celsius na 1 degree Celsius na ang tinataas per year. So, ibig sabihin, ano yung mga nangyari during that time na Bakit biglang tumataas? bumibilis? Kasi parang factor na ang init, pero factor din na bakit ang bilis uminit. Hindi. Diba? Alam mo, meron akong nabasa, yung mga kung bakit mas bumibilis, Oo. gawa rin siya ng mga tao. Gawa Oo. rin natin. Oo. Human-induced Oo, warming, oo, di ba? gawain pa ng tao. Yung mga, yun na nga, ano siya parang pag sinabi mo parang, okay, ang basic, parang Oo. ganon. Pero yun talaga yung rason kung bakit nga mas bumibilis yung pagbago ng temperatura sa mundo. Katulad pagpuputol ng puno, Oo. o pagtapon ng basura, ganyan. Yung mga factories, yung mga Oo. sasakyan. Feel ko talaga yun yung mga kailangan natin alamin pa Oo. kung bakit. Kumbaga technically, para mabuhay tayo ng komportable. Mm-mm. At para ma-accommodate ng mundo yung ganito karaming tao, yung nagbabayad ng halaga, yung kalikasan, di ba? Oo. Parang sa kanila bumabawi. Kunyari, yung pagpuputol ng puno, bakit na nagpuputol? Kasi kailangan ng kondo. Oo. Kailangan ng subdivision. yung panibigyan. Kasi para ma-accommodate tayo, dumadami tayo, di ba? So, kailangan magputol. Kailangan sunodin yung kagubatan. Pero Marami too much na kasi. Ayun nga. Diba dati, supposedly dapat natural process ang pagbabago ng klima. Pero Oo. dahil nga sa abuso na ginagawa natin, wala, hindi na siya Napapabilis siya. balance. Parang siya yung super ma-predict. Oo. Medyo unpredictable na siya. Di ba Diba, July dati, mga July. Kaya nga na yan, wala na. Kaya nga nabago yung calendar kasi para daw less suspension kasi tag-ulan. Oo. Ngayon naman heat index. Oo. Suspension pa rin yun. Grabe diba nung May, 1 week. 1 week na walang class nun kasi Oo. sobrang taas nung heat index na hindi na siya healthy sa mga mag-aaral. Hindi na sa mag-aaral naman, pero Pero kumbaga Oo. na-apektuhan ng kasi lahat ng ginagawa Oo. dahil sa heat index. medyo nahihirapan na rin kasi yung student na mag-focus. Yun ang ganyan. mga teachers. Oo, Lahat. lahat. Oo, lahat talaga. Lahat. Lahat tayo naaapektuhan. Swerte pa nga tayo kasi may aircon na classroom na. Oo, Paano oo. na lang yung mga ibang... Wala talaga. Wala Wala talaga. talaga. Oo. Buti kaya yung mga maawa ka din doon sa mga manggagawad na nagtatrabaho. Yung Nasa wala silang initan, choice. di ba? Oo. Mapapatingin kami sa kanila parang kawawa naman. Na parang ang init-init na ikaw meron kang resources na medyo mabawasan yung danas mo. Mm-mm. Tapos yung iba parang talagang from scratch, baseline, nafe-feel nila lahat ng yung implikasyon ng kung ano nangyayari ngayon sa klima. So, kanina pa natin nababanggit yung mga terms like heat index, heat waves, dehydration, pagbabago ng klima. Pero ano ba talaga yung mga kahulugan ng words na yun? Di ba? Okay, so before yan, yung mga heat index, define muna natin, ano ba yung climate change? Okay. May idea ba kayo? So, climate change, pagbabago ng klima, ito yung pagbabago sa temperatura at pattern ng panahon sa buong mundo. Tapos yung ang pinakamalaking epekto nito ay yung pagtaas ng temperatura talaga sa mundo. Yun na nga, doon napapasok si heat index, heat exhaustion, yan, dyan na yun. Pero diba si heat index, hindi lang siya nasusukat sa init. Meron pang
ibang factors. Kumbaga pinagsama-sama siyang record ng Oo. Temperature, moisture, humidity, ganun. Oo. humidity. So parang collective measurement siya. Hindi siya yung parang ang init lang. Iinit lang. So parang may factor din nga yung humidity ng ng environment, ganyan, Oo. para masabi mo yung heat index ng isang lugar. So parang yun din yung factor na pinagsama-sama kung bakit may nakaka-experience ng mga karamdaman na related. Tulad ng heat exhaustion. Oo. Ano nga ba yung heat exhaustion? Yun yung pakiramdam na parang nahihilo ka, mapagod ka. Dahil exposed ka. Yung tipong wala kang ginagawa pero exposed ka sa Oo, iyo. yung pagod ka pawis. kagad. Oo, tas basically na pwede mag-lead yun Parang kapag borderline. magiging heat stroke siya. Oo. Pag hindi na agapan. Oo, in a way ganun. Oo. Hmm. Oo, kasi di ba nung mga parang sobrang init pa, pati yung mga pets. Oo. Diba? Oo. Talagang pinag-iingat na if as much as possible, dapat meron silang may electric pa. Electric fan sa tabi nila. May Oo. water. Nakita mo talaga na Oo, parang init. Oo, diba? Oo, Yung ayula nila. Ayun lang na Oo, sobrang ngayon lang. naapektuhan sila. Pati nga sa TikTok, nakikita ko mga nilalive nila yung parang ano yun compound ng mga dogs. talaga? Tapos Oo. nanghihingi sila ng donation kasi nga hindi na kaya ng dogs totally yung init. Kung Bilang iisipin, tao. hindi lang talaga tao Oo. yung naaapektuhan ng pagbabago ng klima. Like, ang dami kasi talaga Lahat na, ng oo, living. lahat ng Lahat ng living living things, things. apektado talaga. Kahit nga yung hindi pa nabubuhay maaapektuhan din sila kasi sila rin naman yung titira sa mundo Oo. na to pag nabuhay sila. So, lahat talaga apektado, lalo na kung hindi natin parang masusolusyonan agad Oo. or kahit nga hindi na lang solusyon, parang importante kasi talaga na maging aware Mm-mm. na dapat may alam ka kahit pa paano. Alarming siya. Alarming Oo. siya. Dapat, pag alarming yung isang bagay, susolusyonan mo. Hindi yung Oo. babaliwalain mo lang na okay, ngayon lang yan, ganito Oo. kainit. Tsaka importante kasi ma-acknowledge na may ambag ka din Oo. bilang tao. Baka Ikaw ang kasi- nakatira sa mundo. Oo, parang yung the very things na ginagawa mo, may ambag. Pero ngayon, dahil alam mo nang may ambag ka, in a bad way, kailangan mong bawian ng in a Oo. good way. Tama. Feel ko nga madami yung transpo, isa talaga siya yung sa pinaka Major. malaki o major. Oo. Kung Tough pa lang eh. Yung napakaitim Rush ng hour. mga usap talaga. Oo. Ang dami kasing kailangan supplyan ng enerhiya nun. So, enerhiya ng mga kotse saan ba galing? Nagsusunog ng fossil fuel. Pag nagsunog ka ng fossil fuel, nakaka-emit siya ng mga greenhouse gases. Na sobra-sobra. Oo, carbon dioxide. Nakaka-apekto sa atmosphere. Sa atmosfera. Kaya, ngayon, mas mainit na. Ayun yung direct effect nun. Isipin mo, araw-araw, ilan na. Oo. Dumadami pa talaga ngayon mga private Oo. cars. Oo. Kaya nga feel ko, kailangan din talaga nating i-address yung issue ng public transport. Kailangan meron eh. Oo. Hindi pwedeng private lang. Yung walkable city. Yun nga lang, ang hirap na rin mag-walk Oo. ngayon. eh. Oo, kasi Sobrang grabe. init na. Mainit na naman. Ang Yeah. usok, ang init, pawis, tapos maulan na. Ang hirap din pala talaga like solusyonan siya kahit gusto mo. Kasi hindi siya pwedeng isang tao lang Oo, gagawin. Oo, kailangan totoo. gobyerno. Connected yan sa lahat ng ginagawa ng tao. Oo. Dapat iisa rin yung intention. Ganun din kasi kung aside sa transport, ba yung yung technology. Siyempre, yung demand natin ngayon, gusto natin lahat na lang high-tech, lahat smart. Pero kasi, mas mahal yung presyo doon. Kumbaga, sa makinarya sa pabrika, ganun din kailangan din ng fossil fuel para gumana yun. O, ayun nga, nag-emit na naman ng greenhouse gas. So, parang ang dami-daming naglalabas ng ganun na alam natin na delikado sa kapaligiran, sa kalikasan natin. Na alam na nga natin na sobra yung ginagawa natin, pero wala tayong ginagawang solution na Oo. equivalent sa Oo, ginagawa oo, nating oo. damage. Like, alam naman nila na nakakasira to, pero alam lang nila. Walang action. Oo. Kung meron man, iilan lang, di pa supported ng lahat. Di ba? Oo. Ang hirap din kasi kapag konti lang parang Mahirap paglaban Oo. kapag... So parang anong magagawa? Walang no? mangyayari. Oo. Talaga. Tsaka di ba may mga tao din talaga na hindi naniniwala sa climate Oo. change? Meron talaga. Oo. 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 Yun.
Isa yan sa actually nasulat ko dun sa isang paper ko for school. Nabasa ko na may mga tao talaga na naniniwala na mag-a-adapt na lang daw yung tao sa mga pagbabago ng klima, which is so wrong, di ba? Yung mga privilege na Oo, hindi talaga Yung hindi na-apektuhan yung araw-araw. hindi nila. nababahaan, hindi naiinitan. Oo. Kasi may means sila para makapag-adapt, pero hindi nila nakikita na Kahit kailangan nilang makapag-adapt sila, pigilan. yung damage Oo. nun mismo sa mundo. Oo. Diba? Paano na? So, kanina pa tayo yak ng yak. Paano natin nasisigurado na reliable ba? Totoo ba yung sinasabi Uy, ako natin? totoo naman. Totoo talaga. Oo nga, totoo Hindi. naman. Pero syempre, di ba? Oh, pwede naman natin, di ba, fact check? Wow! Gusto ko yan. Gusto ko yan Paano may ba? pag-check. Hindi, hanap tayo dito. Sa mga kilala ko sa UP Los Baños. Ay, Wow! Ay, oo. Kasi diba, mga tag-UP, mga forte talaga nila yung Oo, doon mga sila agriculture, kalikasan. So, Sa sige. Los Baños pa. Oo, feel ko talaga, meron talaga silang maiaambag Oo, sa atin. oo. Maipa-fact check talaga nila yung mga sinasabi Oh, natin. sige. Yan, ito. Tropa ko. Ah. Tropa! Siya isang science majored student. Si Nico. Okay. Ay, chat ko na. Ayan. Okay, so guys, eto na ha, may magpa-fact check na para malaman nyo na lahat ng sinasabi namin ay totoo Oo. and credible. So, Ayan, tatawag na ah. Natawag kami ah. Oh. Sige. Ayan. Tumatawag na. Hello? Hello. Good morning, Nico. Good morning. Hi, ito si Tel. Busy ka ba? Hindi naman ako busy. Okay, thank you. Kasi live kami ngayon. Alam mo naman yung podcast namin magkakaibigan, di ba? Meron kasi kaming topic ngayon about sa climate change. And gusto sana namin ma-invite ka sandali para man lang ma-fact check at ma-validate mo yung mga nasi-share namin sa mga viewers namin. Sige, pwede naman. Okay, so ano lang, overview lang. Ang una kasi naming binanggit is mabilis na talaga yung rate ng climate change ngayon kumpara nung mga taong 1990s. Kumbaga, mas maraming tao ang nangangailangan ng transportasyon, pati na rin yung mga pagmamanufacture ng mga bagong technology, mga gadgets, gano'n. Sa tingin mo, tama naman? Totoo naman, mas mabilis na talaga yung rate ng pagbabago ng klima kaysa dati. Malaki ring ang ambag ng mga sasakyan at mga pabrika sa paglabas ng carbon dioxide. Kumbaga, mas maraming tao, ibig sabihin, mas marami ring gagamit ng kotse. Yun din, mas maraming lalabas na carbon emission. So, sa epekto nito, mas tumitindi ang mga sakuna, katulad ng baha, yung bagyo, at yung sobrang pag-init din ng klima. So may, ano ba yun? So may connection ba yun kung bakit mas mainit dito sa Manila? Kasi sa iba naman parang hindi. Pag pumasok ko nga ng Caroseros, di ba, pag maraming puno, medyo mas malamig siya compared sa talagang yung init ng Maynila, di ba? Kung sa Pilipinas naman, yan, sinabi mo na sa Manila, may mga datos na rin na nagsasabi mas mainit na talaga kumpara sa mga karatig na lungsod. Kumbaga, ang pagitan ay mga 0.75 degrees Celsius sa umaga, tapos sa gabi naman mga 2.17 degrees Celsius sa gabi. Ay, yan, hindi namin alam yan. Kaya nakakatawa na buti nandito ka. So, thank you. So, the next one, tama ba yung sinabi namin about sa heat index at saka sa heat exhaustion? Kasi, nung una parang medyo hindi namin nabanggit ng maayos eh. So, we wanna validate. Tama naman, ang heat index kasi ay tumutukoy sa nararamdaman ng init ng katawan ng tao batay sa actual na temperatura at humidity o alinsangan. Tama na hindi lamang nakabase sa aspect ng temperatura. Eh, yung heat exhaustion, technically, related siya sa heat index, gano'n. Oo, yan kasi yung sobrang pag-init ng katawan na tamang ang maaaring magdulot ito sa seryosong kondisyon tulad ng heat stroke. Sa dito sa University of Los Baños. Kasi karamihan ng mga klase namin ay hindi aircon. So, prone ang mga student na magka-heat stroke. So, related sila sa higher heat index kasi higher chances ng heat exhaustion. Okay? Okay. Meron palang positive relationship, kumbaga, correlation no? Mm-mm. So, aside dun sa mga nabanggit namin, meron ka bang gustong i-share na insights na makakatulong sa viewers
Gusto ko rin idagdag na ang epekto ng climate change pagdating sa ating kalusugan ay hindi biro. Kumbaga pag-uusapan natin dito yung health ng tao. Ang mga matitinding temperatura katulad nito ay nagdudulot ng iba't ibang sakit at kondisyon. Kumbaga, ang mga matatanda, mga bata at yung mga may pre-existing health, sila yung parang dehado sa gantong klima. Kumbaga, halimbawa na lamang ang yung mga matatanda, mas malaki yung risk sa kanila kasi nababawasan ng kanilang kakayahan i-regulate ang kanilang katawan. Kaya dapat nila maiwasan maging ma-dehydrate. Kumbaga, inom sila maraming tubig, magtapat ng electric fan kasi dahil yung init nagpapababa sa kanila ng pagre-regulate ng kanilang katawan kasi nakakabawas ito sa pag-produce ng maraming pawis. Dagdag ko na rin yung mga bata kasi hindi rin sila fully makapag-regulate ng init kasi hindi pa well equipped yung kanilang katawan. Oo nga. It makes sense, no? Dahil sa init ngayon, kailangan talaga mag-ingat ng mga tao. Yan, medyo hindi namin napag-usapan. Thank you talaga sa pagdagdag ng insight na yan para sa ating mga viewers, no? Thank you. Salamat. Okay, salamat din. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan. So, wow. Very informative ang episode natin na to. Ano nga bang pulot of the episode? Ano ba yung sa tingin natin, yung mga nagawa na natin or pwede pa natin gawin para bawasan ang pagbilis ng Mga pagbabago ng sariling temperatura? maliliit na solusyon na pwede natin mayambag para kahit pa paano maging okay. Or yung sa Okay tingin mo ba yung nagawa family? mo na before. Ano ba yung mga experience nyo? Meron ba kayong mga nagawa na? Ako, feeling ko ito naman, in fairness, lahat nagagawa natin. Siyempre, yun nga, isa din to sa yung palaging binabanggit na makakatulong. Yung pagsakay sa mga public transportation. Although, ayun nga, may problema din tayo dun. Pero at least, di ba, parang mababawasan yung mga kotse sa daan. And, ayun, sa public, marami na kagad kayo na nakakasakay dun. Ano ma-maximize? Oo, maximize. Ayan, ako may word. Ako, dati kasi kung alam niyo yun, yes o member ako. Basta something related siya sa environment. So, sa school ko, before that, sa school ko din kasi dati, meron kaming tree planting talaga. So, feeling ko naman, at some point, may nagawa na akong something para sa mundo na nakapagtanim na ako. And also, yun na nga yung sa dati kong school, meron kaming clean up drive. So, sa mga dagat, nagpupulot kami ng basura before. So, feeling ko hanggang ngayon, yung school ko na yun, tinutuloy nila yung ganun na mga programs. So, yun nga, meron naman siyang naaambag sa kalikasan. Maliit siya, mukha siyang maliit, pero ang laki niyang tulong talaga. At least kahit pa paano, may bawi pa. Sa dami ng mga punong kinakat, at least meron kayong mga... Natatanim. Kami rin sa school namin dati, may practice na ganyan. Pero hindi puno. More on earth hour siya na once a week, di ba, syempre aircon. Pero at the end of yung last subject na 1 hour, papatay na early yung aircon para, ayun, kahit pa paano. Syempre, sa ilang classroom meron yung school, makakatulong siya kahit pa paano na mabawasan. Para sa akin, hindi talaga ako nag-overuse ng mga bagay-bagay. Kuwari, pag ako lang, hindi ako mahilig mag-aircon, mga ganong bagay. Ako, share ko lang sa yung, di ba pag naghuhugas ng pinggan, plato, di ba yung minsan talagang kahit hindi mo naman ginagamit yung water, naka-on. Ako, ino-off ko siya kasi feel ko ang excessive kapag hindi ko naman ginagamit. Tapos, di ba, sayang. Yun din. Toothbrush lagi lang, tapos naliligo. Parang pag hindi ko pa siya kailangan gamitin, hindi ko siya ginagamit. Saka ko lang siya gagamitin kapag kailangan na. So, which is, I think, okay siya kasi nga at some point, nalilesen. Nakakatulong pa din. Kahit nga yung paghigpit mo lang ng gripo, para lang ma-sure na walang tumutulong. Kasi kahit unting tulong na, kung tuloy-tuloy, di ba, ang dami mo nang na-waste. Tsaka kahit pa paano yung paggamit ng mga recyclable na packaging. Diba yung, kasi, Eco bag. yung ganun. Kasi isipin mo sa bawat bili mo, plastic,
Eh yung mga plastic na yan, buhay pa yan, tapos ngayon patay na. Parang ganun. Totoo. Pero 'di ba dati, hindi ko alam kung sa province ko lang to, dati talaga may na-implement na dapat paper bag, yung brown bag, bawal na yung plastic bag. Sa Makati, Kasi actually, nung bawal. pumunta ako sa Manila, yun nga parang puro Grabe, plastic no na lang plastic. ulit. Pero sa province ko talaga, parang lahat ng mall, walang plastic talaga. Yung brown bag. Oo. Brown bag lagi. Or Tsaka kaya sa eco QC bag. strollers, yung mga Starbucks. Doon Yung pa mga lang yan, yun, oo. makikita Paper mo na, straws. diba? Feel ko kailangan pa ng mas madaming ganun. Mas madaming small nagsisimula, action. oo, nag-i-initiate ng action. Oo. Kasi parang mukha lang siyang maliit, pero pag lahat tayo, sama-sama natin Super ginawa, big change oo, yun. ang laking impact nun sa mundo. Feel ko talaga kailangan din na i-start na din, sila yung mag-initiate ng action. Kasi Oh, sila sila yung yung may nandun eh. power, sila yung may Oo. kakayahan. Parang tayo, kaya lang natin sumunod. Kaya lang natin magsimula sa maliit. Pero sila talaga yung may kaya gumawa ng something big. Oh, kasi tayo sana huwag magsasawa dun sa mga maliliit na ways na yun. Kasi kahit pa paano baka makapag-impact rin tayo ng ibang taong maging ganun din yung action. O kaya So helpful pa rin yun. kaya importante talaga na maging mulat, maging aware ka. Oo, yung awareness. Oo. Siguro yung gusto nating iparating sa tao is yung effects kasi ng climate change, andito na siya eh. So, hindi naman siya agaran. Ang pwede na lang natin gawin yun is pabagalin yung effects. Oo, tama. Pabagalin, tsaka malesen. Ganun. So kayo ba guys, meron ba kayong mga nagawa para ng katulad ng mga ginawa namin? O yung masishare nyo na baka makapulutan din ng aral ng mga iba nating viewers. Feel ko naman meron. Sana naman may natutunan kayo sa amin. Sana may napulot kayo. Sa episode na to. So, dito na lang nagtatapos ang episode. And once again, kami ang The Green Minded. See you on our next episode! Yay!